Kakausapin natin ito dahil maganda at may nabigyan ng utos ang Pangulong Bongbong Marcos. Lifestyle check naman dahil partner, magandang masilip dahil ngayon Ako ang ano dami. pa rin talaga ako. Gusto ko magkaroon ng isang tanggapan na tututok at gagawa lang nito. Diba? Pero hindi ako kampante doon sa bahala kayo mag-lifestyle check sa sarili nyo ha. Ninyo. Lokohan yun. Ito na. Yung tinutukoy natin isang grupo ay ito po yung mga empleyado talaga ng gobyerno to. Yan, okay ha. Sila po yung mga, I'm sure ha, to be fair, lahat naman ng mga kasapi ho nito talagang may pagmamahal sa bayan ha. Okay, ang Courage, ang grupong Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees. Ang presidente po nito, nasa linya ho natin, Santi Dasmariñas. Magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double B. Magandang umaga, Sir Santi. Sir, good morning. Maraming salamat po at magandang umaga po Sir Weng at Ma'am Weng. Yeah, magandang umaga. Sa kapwa natin mga kawanin ng gobyerno at siyempre po sa taong bayan nating pinaglilingkuran. Maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga po. Ano ang reaksyon ng Courage dito sa lifestyle check na iniutos po ni Pangulong Bongbong Marcos? Ang una pong reaksyon namin, ang sabi po namin, ang mga ordinaryong kawanin ng gobyerno ay year in, year out, nagsasubmit po kami ng SALN, Statements of Assets and Liabilities Net Worth. Naandun po lahat kung ano man ang pag-aari, bagamat kalimitan dito negative. Opo, dahil may utang. ang baba naman po ng mga sahod, di po ba? Ganyan po po. Pero ganun pa man, ang sabi nga po namin, ng unang inutos yan ni Pangulong BBM, sabi namin, let's start from Malacanang. Kasi leadership by example. At maganda naman kahit papaano kasi nagsabi naman ng spokesperson ng Malacanang na open si Pangulong BBM sa lifestyle check. Di po ba? At sabi nga po namin, let's start also from the members of Congress, mga kongresista, from Speaker Romualdez, and of course, in the Senate, from Senate President Escudero, at down the line. Okay, sir. Tapos, siyempre, kasama ng mga governor, mayors, etc., etc. And in government, siyempre po, ang mga heads of offices, secretaries, undersecretaries, down the line. Opo, sir. Kasi, opo. Sir Santi, ganito, kasi Encourage, matagal-tagal na rin yung grupo, di ba? Matagal na rin ang presensya ninyo. Ngayon pumutok itong issue dalaho ng nasilip ang mga flood control projects, tapos ang pangunahing departamento dyan, DPWH. Sa inyong karanasan, ano ang mga nakukuha nyong impormasyon sa loob mismo ng DPWH sa mga nagdaang taon? Kung talamak nga ba ang ang korupsyon sa loob at yung pamumuhay ng mga empleyado mula ho sa mga district engineer, etc., sa anumang parte ng bansa, marangya ho ba talaga o nasisilip nyo ba sila kung tugma ba ang kanilang kinikita sa kanilang mga ari-arian? Ang pagkalam po namin kasi, ang DPWH devolved function, di po ba? Nang nagkaroon ng devolution law, pagdating po hanggang regions na lang po sila. Tapos pagbaba sa districts, sa una-una po sa probinsya, provincial engineers na po, hawak na po yan ng local government o ng governor. In the same view na ganun din na po sa munisipyo na. So, pero sabi nyo devolve, ibig sabihin nun hindi na sila under DPWH, ganon? Opo. Kasi hanggang regional office lang. Bagamat meron pa rin silang although ang nangyayari po ay meron pa rin silang kahit papaano coordination with DPWH as the national office. Pero pagdating sa lifestyle nila, kasi ang pondo nanggagaling rin sa mga proyekto na pinondohan rin ng buwis ng bayan. Kahit may devolution pa man, under LGU yan, hindi ba ho nasisilip na, ay sandali lang, bakit naman ganito ang pamumuhay nitong under LGU na engineer ng DPWH? Actually, ang tinitingnan namin through the years ay ang usapin ng sahod. Kasi pare-pareho naman ang sahod, di po ba? Na mababa. Kaya ang panawagan namin na may kipagtulungan. And in fact, from time to time, iniimbita namin ng Union mismo. Hindi po siya affiliated carriage, ang Union ng DPWH. Na pag-usapan at magtulungan sa mga bagay-bagay sa
nakabubuhay na sahod, karapatan sa pag-uunyon, at siyempre po ang kasiguruhan sa trabaho, security of tenure. Pero Sir Santi, sa Courage, kumpiyansa po kayo doon sa magkakaroon ng magandang resulta itong lifestyle check na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos? Depende po yan kung sino ang mag-iimbestiga. Kasi sabi nga po natin, halimbawa na lang po, due respect to the people from the Ombudsman, di po ba ay in-stop ang itong SALN nung panahon ni President Duterte. Yung kay Martires, Ombudsman. In-stop mismo ng previous sa Ombudsman. Hindi, ang in-stop lang po ay yung pagsasapubliko ng walang consent ng may-ari ng SALN. Pero nonetheless, alam po ba natin kung nagsasubmit yun? Kasi batay sa batas, sa 6713, ay obligado ang kawani ng gobyerno na mag-submit ng SALN. And in fact, ang mga taong gobyerno, at sabi nga po kanina, year in, year out, magsasubmit sila every January or until April. Tapos bago siya mag-retire, magsasubmit pa rin po siya ng SALN para siguruhin nga po malaman kung anong pag-aari niya, kung mayroon man, etc. etc. Pero makakatulong po ba, Sir Santi, kung halimbawa na pag ang submission ng SALN, dapat automatically ay naisa sa publiko? Maganda po siguro yan. Kasi ang kawani ng gobyerno, nandiyan ka sa kawani ka dahil may trust and confidence sa'yo, di po ba ang taong bayan? And the same view na dapat, ganun din ang pagtrato ng mga kawani ng gobyerno. And maganda po yan na talaga dapat ay siya ay open para sa public, not only sa Ombudsman, pati sa public. And unfortunately nga po kasi, sabi nga po ng iba naman, ito ay ginagawang pangharas sa mga kawanin ng gobyerno. But I don't suppose na mangyayari yan sa kawanin ng gobyerno kasi wala naman siyang itatago kung sakali man. Except kung halimbawa, sabi nyo nga po, ngayon naglalabasan na po yung halimbawa, yung mga district engineers, etc., na naglalabasan yung yung mga damit, yung mga relo, at kung ano-ano pa man. O kung di man, ang kanyang mga membro ng pamilya, ang pamilya nila, yun po. Pero kayo pong sa Courage, kayo yung mga nasa plantile positions, di ba, ng lahat ng tanggapan ng gobyerno, yung bureaucracy kung tawagin natin. Yung mga regular, rank and file. Regular. Kayo po, ang posisyon ninyo, open kayo sa lifestyle check? Opo. Open. Tapos especially so na practically lahat naman ng kawani ng gobyerno ay may uniform eh. Di po ba? So if ever ayun ang makikita ng mga tao kasi ang una naman na makikita natin kaagad ang outside appearance, di po ba? Makikita natin na uniforme except during Mondays ngayon na incidentally Filipiniana or pang ethnic attire dahil nga po doon sa Linggo ng Wika, inutos sa CSC. Madilang po, Philippine attire, Asian attire, pero pong inutos ang CSC only for the year. Ayun po, every Monday. Okay. Sir, ganito, di ba nagsasubmit kayo ng SALN? Yes. Opo. Ano ba yan? Annually o once a year lang ba yan? Annual yan, annual. Every start of the year. Okay. Magsasubmit ka. Pagkatapos niyan, ano nangyayari? Dalawa po yan. Isasubmitin nyo po dyan sa opisina nyo at saka maliban sa opisina, magsasubmit din po yan sa Ombudsman. Opo. For review of the Office of the Ombudsman and for review of most of the time HR yon, yung human resource. Okay. Ang nagre-review po niyan. Ano nangyayari? Meron ba ho sa inyo ang mga napa-flag down o kaya na tinatawag ang pansin o napaparusahan para sabihin na, uy, sandali medyo hindi akma itong naideklara mo sa SALN kumpara sa nakikita nating pamumuhay mo. Parang tapos may mga property. May mga ganun ba? May mga meron bang nag-check na SALN? Unless siguro, nagiging lang siya, reference kung may magreklamo na, masyadong marangya ang buhay nito na hindi akma sa sweldo niya. O nagko-comply lang palagi. Basta submit lang tayo. Yes, may period hindi mo i-declare lahat, di ba? Paano? Gaano ka-credible ang mga SALN at napaparusahan ba kayo pag sumobra? Si dating Chief Justice Corona sa SALN na dali ng impeachment. Pero later on, napatunayan na kwan pala. Sa criminal court. Sa criminal court, cleared pala siya. Sa inyo, SALN? Tinitingnan po yan ng HRM at saka from time to time, halimbawa, hinsang may mga internal auditors kung sakali mayroong sabi nyo nga po red flag, ay tinitingnan po ito.
at pinapatingnan sa pinupuntahan ng mga lugar kung saan man ito naka-assign na empleyado o empleyada at titingnan ng sabi nga po natin lifestyle. Pero kayo, kunyari kayo, Sir Santi, nag-submit kayo, tatawagan ba kayo o pupuntahan ba kayo? May visit ba? Di ba? Walang ganon. May mga ocular, walang ganon? Ano yan Ninauthorize yan, hindi ba, Sir Santi? Opo. So ibig sabihin, sworn ang SALN. Whatever you declare, pinanunumpaan mo na totoo ang lahat na nandyan. So pag meron ka misdeclaration and somebody found out at nakasuhan ka, may kaso yon. Di ba, Sir Santi? Opo. Tapos sa dulo naman po, sinasabi na itong SALN nyo po, ay SALN natin, ang may karapatan lang nito na mag-check ay yung head of office or kung sinong authorized personnel niya, including ang human resource na dino-double check. And at times, batay sa experience, mayroon naman po talagang gumagawa ng mga random check. Opo. Pero kayo, random check random. Meron gano'n, random. Okay. Hindi naman rin kasi mandatory, no? Hindi kayang gawin ng gano'ng kasi po sa dami ng mga empleyado, 2 milyon kayo eh. Wala naman po tayong sapat na empleyado rin. Halimbawa sa human resource na iikutin po lahat para makita ang mga ito. Lalo-lalo na kasi nakatilad-tilad sa rehiyon, sa probinsya, sa munisipyo. Dati, Sir Santi, sa House of Representatives, ang mga kongresista, kahit Senate, nilalabas nila yung summary ng kung gaano kayayaman o kahirap ang mga kongresista at senador. Meron ganon. Pati po cabinet secretaries. But unfortunately, nagkaroon nga ng Memorandum Order No. 1 ang Ombudsman under Martires before at pinagbawalan ilabas ng automatic yung ganong information unless kusa at papayag ang may-ari ng SALN na sige ilabas ninyo ang aking SALN. Kasi meron daw security and may data privacy issue, may security matters doon, kaya pinigilan po yung ganong issue. Kasi baka masabi na, ito naman ay personal, hindi naman, di ba? So, yung ganyan, dapat ba ibalik ulit siguro? Yung i-allow yung pagsasapab sa publiko. Tama po siguro. Kinakailangan na dapat ay palabas yan. Naalala ko po kasi yung sinasabi mo, Ma'am Weng, na nung sa Congress po noon, di po ba, ang pinakapunti ang kung mayroon man masasabi na pag-aari ay isa sa mga makabayan black congresswomen. Nakalakita po talaga. Tapos nakita po naman ng iba na talagang napakarami ng ari-arian at napaka talaga in the millions or billions of pesos. Maganda po siguro yan na ibalik ulit. Not only sa Congress, kasama na po ang sa Malacanang, including the secretaries of the different departments o mga heads of offices. Panghuli, Sir Sunny, tapat ho ba ang lahat ng mga tapat ho ba ang lahat ng mga empleyado ng gobyerno sa inyong obserbasyon, ha? Tapat ho ba lahat? Yung 2 milyon na nabanggit natin, lahat ay tapat sa pagdedeklara ng SALN at sa kanilang mga gawain araw-araw sa mga opisina del gobyerno? Magiging franco po ako, I cannot say yes. Kasi mayroon naman po din mga nakikita natin, di po ba, sa ilang mga ahensya na sabi nyo nga po, hindi ito tutugma yung kanyang kita, sweldo sa kanyang pinakikita. Pero in fairness sa mga kawanin ng gobyerno, mayroon din naman talagang na gusto lang maglingkod bayan na galing naman po sa mga mayroon na mga pamilya. Yun. At kahanga-hanga sila. Mabubulat po tayo na papasok sa ahensya, lalo ng mga bago, may mga sasakyan na lahat, samantalang ang posisyon ay medyo hindi pa man doon sa taas. Only to find out na ito pala ay talagang gusto lang maglingkod bayan at talagang nanggaling sa mga mayroon na ng mga pamilya. Opo. Alright, Sir Santi, maraming salamat po ngayong umaga. Mabuhay po kayo sa Courage. Thank you, sir. Thank you. Thank you rin po at maraming salamat po sa inyo sa pagtutok niyo po dito sa lifestyle. Good morning, sa mga empleyado nasa ng gobyerno. Kasama mga empleyado. Maraming salamat po. Ingat po. Maraming salamat. God bless. Thank you. Si Sir Santi Dasmariñas, siya ho ang presidente, Courage, Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees. Sabi ni Sir Santi, Hilingan, walang pinoprotektahan.